Hello, magandang araw sa inyo. Tingnan natin ngayon kung ano ang mapag-uusapan natin ngayon sa sinasabi ng Biblia. Sa palagay ninyo, mga kaibigan, mga nanonood at nakikinig ngayon, sino ba talaga ang karapat-dapat na mamuno o mamahala sa inyong bansa, sa inyong lugar? Tiyak na gusto nyo ng isang maasahan, mauno, at siyempre may impluensya. Pero alam niyo ba na may tinuturo ang Biblia tungkol sa katangian ng isa na kwalipikado, karapat-dapat mamahala? Tingnan natin. Pero gusto nating malaman kung karapat-dapat ba ang mga tao na mamahala. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Pero anong napansin ninyo sa pamamahala ng tao ngayon? Oo, no? Bigong-bigo ang pamamahala ng tao. Kahit sino pa ang tumuupo o tumakbo. Ano kaya ang dahilan? Tingnan natin ang sabi ng Biblia. Sa Ecclesiastes 7:20. Andiyan ba ang Biblia ninyo? Pag-isuyong-buksan ninyo. Ganito ang sabi ng Ecclesiastes 7:20. Basahin natin. Dahil walang taong matuwid sa lupa na laging tama ang ginagawa at hindi nagkakasala. Napansin nyo, ang sabi ng Biblia, ipinapakita nito na ang mga tao tayo, di sakdal, hindi perfect. At sino pa? Maski ang lahat ng namamahala, lahat ng namumuno. Tingnan pa natin, ano pa ang dahilan? Kung may kakayahan ba talaga ang tao na pamunuan ng kanyang kapwa? Ganito ang sinasabi ng Jeremias 10:23. Ganito ang sabi. Sana makita ninyo sa Biblia ninyo. Sabi, alam na alam ko, O Jehova, na ang landasin ng isang tao ay hindi sa kanya. Hindi para sa taong lumalakad ang ituwid man lang ang kanyang sariling hakbang. Malinaw. Kahit ang iyong pamumunuan, di ka perfect, yung namamahala o namumuno ay di sakdal o di perfect, talagang nagkakamali. Ganon din ang mga mamamayan, ang sakop nito. Kaya nakita natin ang dahilan na sinasabi ng Biblia. Kahit sino ang mamahala sa inyong lugar o sa inyong bansa, tinuturo ng Biblia na di sakdal ang pamahalaan. Kasi maski yung mga namumuno, maski yung pinamumunuan o mamamayan nito ay di perfect. Kaya ano ang sinasabi ng Biblia na magiging kalagayan nila? Basahin natin ang Ecclesiastes 8:9. Sabi dito, nakita ko ang lahat ng ito at itinuon ko ang pansin ko sa bawat bagay na ginawa sa ilalim ng araw. Sa panahon ng tao ay namamahala sa kapwa niya sa ikapipinsala nito. Napansin nyo? Oo. Itinuturo sa atin ng Biblia na bigong-bigo ang lahat ng pamamahala ng tao. Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia ang dahilan. Ang pamamahala ng buong sangkatauhan ay bigo dahil mga tao ay di sakdal, di perfect. Maski ang ating sarili ay hindi natin kaya ituwid man lang. At yan ang itinuturo ng Biblia. Pero ngayon, sino ba talaga ang karapat-dapat o qualified o kwalipikado maging mamahala? Alamin natin. Tingnan natin. Pag-isip buksan ninyo ang sinasabi ng Mateo 19:21. Sana nandiyan ang Bible ninyo. Alamin natin kung sino talaga ang karapat-dapat. Mateo 14, okay, sana ang Bible niyo. 19-21. Pansinin ninyo ang ginawa ni Jesus. Kung narito siya sa lupa,
Sabi niya sa Mateo 14, simula tayo sa 19. Ang sabi, pagkatapos, nakita niyo na ba? Sabi, pagkatapos, pinaupo niya ang mga tao sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda at pagtingala sa langit, nanalangin siya. Matapos magpira-pirasuhin ang mga tinapay, ibinigay niya mga iyon sa mga alagad at ibinigay naman ang iyon sa mga alagad sa mga tao. Sa 20, kaya kumain silang lahat at nabusog at nang tipunin lang natin ang mga piraso, 12 basket ang napuno nila. Pansinin niyo yung 21. Ang kumain ay mga 5,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. At pagkatapos, pinasakay niya agad sa bangka ang mga alagad niya para mauna ang mga ito sa kabilang ibayo at pinauwi naman niya ang mga tao. Napansin niyo yung ginawa ni Jesus? Napakabait at napakabuti talaga ni Jesus. Nasakin niyo yung mga tao, meron siyang malasakit sa mga tao. Alam niya ang kanilang pinagdaraanan. Anong itinuturo nito sa atin? Kumusta ang ekonomiya ng bansa? Ang bansa ninyo ang inyong lugar ninyo. Sa ilalim ng pamamahala ng tao, maraming bata ang namamatay sa gutom araw-araw. Pero narito sa lupa si Jesus, bukod pa daw dun sa 5,000 lalaki, kasama ng bata ang nakinabang. Imagine mo ang isang tagapamahala. Ayaw niyang magutom ang kanyang pinamamahalaan, ang kanyang pinamumunuan. Anong itinuturo sa atin ito? Si Jesus, nagpakita siya ng halimbawa bilang isang leader. Oo, may napakagandang gawain ay pinakita ang isang leader. Susolusyonan ni Jesus, malinaw, na kayang solusyonan ni Jesus, doon pa lang sa kanya ipinakita, na pangunahin sa kanya ang ekonomiya ng mga tao. Ang kanilang pangangailangan. Hindi ka ba masaya na mayroong ganitong mapagmalasakit na leader at tagapamahala? Meron ka bang alam na ganito ang tagapamahala at namumuno na pangunahin sa kanila yung ganyang mga mamamayan? Napakagandang halimbawa. At tiyak naman, ipinapakita ng tekstong ito, mga pangyayaring ito, kung nagawa ito ni Jesus noon, tiyak na magagawa niya rin ito. Ngayon, bilang isa na siyang ganap na hari sa langit, inutusan siya o inatasan siya ng kanyang ama, si Jehovah, para gawin ang bagay na ito. At tiyak na may lubos na siyang kapangyarihan para isa katuparan ng kanyang gagawin. Oo, isang leader na karapat-dapat na lulutas sa ekonomiya ng mga tao. Ano pa kaya ang gagawin niya sa hinarap? Next time, pag-usapan natin. Marami pa tayong matututunan sa sinasabi ng Biblia tungkol sa katangian ni Jesus kung bakit siya karapat-dapat bilang leader o tagapamahala ng buong mundo.